Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Cancer, this reading is for you. January 16 to 31, 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber. Yung subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video natin. Tingnan mo, may success ka. Oh, congrats. Tingnan natin . This is a general reading, kabayan Cancer. Iba ang personal reading at ang general reading. At paki-research din ang resonate at vice versa. Ay, may store ka rin, oh. Diba? Para hindi kayo maligaw sa ating reading. Pag hindi nag-resonate sa inyo at hindi naman nangyari, ibig sabihin, hindi nyo energy ang ating nakukuha. Irespeto natin kung kaninong energy ito. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Ang dami yung energy sa mundo ito. No? Sana yun na maintindihan mo. Para kay Cancer. Wow! Nalo! Puro success yan. Ay, ingat. You have the fox. May something. Cancer. Okay, prying pan. Trouble, accusation. Ingat ka, maaring may tao na maaring nakatingin sa'yo at gustong bawa ng hindi maganda. Parang paling yung table ko. Na maaring akusahan ka sa hindi mo naman ginawa o pagbintangan ka, ganyan. Ang taong maiinis sa'yo, you know, maaring inihahanda ka niya na o hinahanapan ka niya ng iyong kapintasan o kung ano yung mga pwede niya i-akusahan sa'yo. Okay? Meron ditong meeting with a stranger could be important. Yan. Maaring may salamuha ka na bagong tao na maaring mag-ingat ka, baka isa yan sa maaring hindi maging maganda ang kalabasan. Yun dala. Pero mag-ingat pa rin kayo. Luma man yan o bago man yan. No? Ingat kayo with the hands. No? Yung mga ganyan, baka makakuha kayo ng sakit, diba? Nang galing sa iba. O kaya something happen sa hand nyo. And with the success and the star, congrats kung ano man ito mga hinihiling mo. No? May mga guarantee success and the star. And we have the rabbit, too much concern with the sexual matter. Sino to? Baka ito yung, maaring ito yung akusahan ka ng ng sino man, diba? Na tungkol about dito. O kaya naman, itong tao na makakilala mo, ito lang ang nasa isip niya. Diba? Ingat ka pa rin. Mas maganda ingat ka. And we have the bouquet, compliments from an admirer. O ito na nga, baka ito yung new person, pero isipin nyo maigi ha. Yung apat na yan. Yan. Baka malagay kayo sa third party. Ganyan. Baka niloloko lang niya kayo. Diba? Ingat pa rin kayo. Trust more to your intuition. Kung sino man siya. Baka yun yung akala mo na hinihiling mo dumating na yun pala hindi. Tandaan mo na dito si Fox. Okay? May mga tao o may tao na mangliling lang sa'yo. Na hindi makakagusto sa'yo. May mga untrustworthy persons, wearing a mask, ganyan. Tao na nagmamatsyag, ingat ka. Tao na alam niya kung ano ibabato niya sa'yo. Number 6, 13, baka connect ka dyan sa mga ano yan, 31 and 36. Baka connected ka sa, ano ko, busy sa mga number na to. Wait, ang kati naman, naglinis kasi ako kanina. Okay, we have the 6. Yung may mga reflection, no? Emotions reflection, yan. Feeling emotion, siguro may mga reflection from the past ka na naiisip o iniisip, ganyan gabi-gabi. May mga problema, may mga pagkalito, may mga doubt o pag-aalala, no? May mga sitwasyon na maaring hindi pa totally clear para sa'yo, no? And wag mong maging habit ang emotions, ganyan. And
trust more to your instinct and intuition. Kung anong sinasabi sa'yo na intuition mo, mag-go forward ka doon. Pero kung sasabihin ng intuition mo is try to move on, kasi nandito si Sun tsaka si Cross, ibig sabihin, andito rin si Child. Actually, andito si Child. Yang tatlong yan, ibig sabihin is moving forward sa future. Kasi this is an open door. Pag pumasok ka dito sa open door na to at tinapos mo isang bagay sa buhay mo, you will success. Di ba hinihiling mo yon? Yes. Ito na hinihiling mo. Your wish granted. Pero, kung pupunta ka dito, you start a beginning. Pupunta ka dito. Pero, kung dito ka mag-i-stay, dito ka sa apat na ano. Nasa sa'yo, mamili ka. Mamili ka lang ng path. Pero you will be success kung dito ka pupunta. If you start a new beginning sa buhay mo, diba? And nandito yung start a new beginning. Ang kailangan mo ngayon is, ko, sakit naman. Nakangati. Naligo naman ako. Siguro yung aligo kanina. Yung kailangan mo ngayon is going toward to your happiness, no? So nakita ko dito. There's a papuri or a romance or a love. Baka nga dito may tao nga na admirer mo, pero mag-ingat ka kasi meron talaga tayong facts, tapos meron tayong apat na yan. Ha? Yun ang palagi mo pag-iingatan. Para hindi ka na magkaroon ng tulad ng dati sa buhay mo. Yan. Iba dito is, yun nga, bagong kakilala, bagong admirer, bagong situation, baka nag-isip ka, no? Kung ano man yan. Bagong tatahakin na isang sitwasyon. No, yung iba. And then, yung iba naman is, yun yan, new relationship, new commitment, trabaho man yan, or loves man yan, no? Basta mag-trust ka lang sa intuition mo. There's an open door. Ako nakikita dito. Pag nagpumasok ka dito sa door na to, there's a victory and success. Yes, your wish granted ito. And then, syempre, kailangan alam mo yung katotohanan. May mga positive situation, positive outcome happen sa'yo, no? Pero know your purpose. Kailangan dito ng lakas ng loob. Kailangan alam mo. Syempre, huwag mo alisin yung ego mo, di ba? Kailangan alam mo yung main concern mo at yung purpose mo sa buhay. Purpose mo ba to stay, kung nasaan ka ngayon, o to move forward. Di ba? Pero may mag-o-open sa'yo na door. Ganyan. Nagkakaroon ng mga kalungkutan sa iba, siguro sa iba dito, handun pa rin yung nag-have faith pa rin, di ba? Pero tandaan nyo, wala namang bunga na kusang babaksak pag hindi mo sinungkit, di ba? Pag hindi ka nag-action, no success. Pag hindi ka nag-trust sa intuition mo, walang mangyari sa'yo. Pero nasa sa'yo pa rin yun kung paano mo i-drive yung iyong buhay, di ba? Yan, nagkakaroon ng mga burden, and you have a duty, no? You have a duty to grow sa isang bagay. Lalo na sa sarili mo, di ba? Kung if you want achievement, di ba? Trust your intuition. Huwag kang magstay dun sa lungkot, sa burden. Kasi duty mo is magkaroon ka ng faith, mag-action ka para magkaroon ng growth sa'yo. Para magkaroon ng dumikit sa'yo yung luck o yung achievement. Ganyan. Yung positivity. Nasa iyo yun. May mga big problem kasi sa iba. Have faith kasi there's a luck and there's a growth naman. May mga nagbubukas kasi naman na opportunity sa'yo. Yun na nga lang is kung papasok ka dun. Tingnan natin. Paaring ikaw is related to Gemini, Pisces, Leo, and Scorpio. And also, ikaw pala yun. Tingnan natin ang energy ni Cancer. Okay.
Okay. Ang energy mo this second half ng January is may isang may makikipag-usap sa'yo. Maybe you will receive some text message or communication, no? Maaaring makakaano ka ng isang communication with someone na maaring itong taon na to is someone want to confess. Pero ang nakikita ko sa kanya is, ano siya, ano ba to? Nag-aalangan. Nag-aalangan siya sa'yo. Nag-aalangan siyang mag-move forward sa'yo. And then, naguguluhan siya eh. Siguro nagkaroon ka ng pag-aaway nito. Itong tao na to, maaaring nagsinungaling to sa'yo. Maaaring niloko ka niya. Na babae ng lalaki siya. Nag-betray siya sa'yo. Naging manipulative siya sa'yo. As in, marami siyang ginawang hindi maganda sa'yo actually. Maaaring nag-away din kayo nito, ganyan. Pero ngayon is medyo ano siya, naguguluhan siya kasi gusto niya mag-confess, nakakaramdam siya ng regret this time sa nakita ko dito. Maaaring kasamahan mo siya sa trabaho. Maaaring natin mo siyang karelasyon. Di ba? Maaaring kapatid mo siya. Ganyan. Kung sino man siya. No? Naisip ka niya every night. No? Nag-i-illusion siya actually dito kung ano yung gagawin niya. Parang gusto niyang linisin yung sarili niya sa'yo. Ibasin niyo, kuhanin mo lang yung sa'yo doon, ano? Yan, gusto niyang ibalik uli yung trust mo. No, or vice versa tayo. Yung iba naman sa inyo, kasi we have the success din, iba sa inyo, you want to start fresh bulol. Sa buhay nyo, sa nakikita ko ito, gusto mo na ikat yung mga sitwasyon mo na pinagdadaanan, na hirap o painful situation sa buhay mo. Kaso, nakikita ko sa iyo dito, you try to make it balance lang o nagiging flexible ka lang doon sa situation, pero ang gulo ng isip mo. Kumbaga, napipigilan ka pa rin kahit papaano, no? Napipigilan ka ng isipin mo. Kasi, why? Sa nakikita ko kasi yung iba sa inyo, parang may gusto ka pang malaman. Na bakit ganun? Bakit ginawa mo? Bakit ganun ang nangyari? Parang may bakit ganun. Ang daming, may question na tumatakbo sa isip mo, ganyan. Parang may gusto ka pang malaman na katotohanan at gusto mo pa siyang paaminin na bakit mo ginawa yun, ganyan. Yung iba gano'n, kuhanin mo yung sa'yo dun. Tingnan natin ang parating sa'yo. Pero nasabi dito, alam mo naman daw yung katotohanan. Actually, alam mo yung katotohanan. Ewan ko lang kung bakit gusto mo pa gusto mo pang ganun ang o nagdadalawang isip ka lang talaga. Diba? Kasi nahihirapan ka rin kasi mag-decide eh. Para naghahanap ka pa ng the fact before you moving forward. Doon ang nakikita ko sa'yo. Tingnan natin parating sa'yo. Anak, pinupuan mo yung camera. Sorry yan, paano? Kasi pinupuan niya yung camera eh. Nung anak kong isa. Parating kay Cancer. May nakita akong pupo sa ibabaw. Parating sa'yo. Okay, parating sa'yo. Medyo yung, medyo weak yung energy mo na nakukuha ko. Parating sa'yo kasi may mga sitwasyon na nalalack of confidence ka sa nakita ko to. Mahina yung mahina ka this time kasi hindi ka makapag-desisyon kasi walang clarity ako nakikita sa'yo pa sa ngayon. Disbalance yung nakikita ko sa'yo. Maaring iniisip mo siya. Isip ka lang ng isip. Isip ka ng isip. Dapat na ba talaga? Dapat ko na bang i-withdraw? Dapat na ba ako magretiro sa trabaho man niya o sa relationship? Kung ano man sitwasyon na meron ka? Anong dapat kong gawin? Nandun yung nagsisiyasat ka, naghahanap ka ng katotohanan. As in, hindi ka, sa iba kanyo, naghahanap pa kayo. Medyo weak kasi yung nakikita ko sa inyo. Maaaring pinag-aaralan nyo pa yung mga bagay-bagay o may mga gusto pa kayong alamin o tuklasin kung nararapat na bang mag-start ka ng beginning sa buhay mo, ganun, or hindi pa. Sa nakita ko dito. Medyo nagiging mabagal
yung iyong decision making, no, this time sa nakita ko dito, kung kailangan mo na bang mag-move forward or hindi. Pero you need to put some effort. Tandaan mo, ikaw magkocontrol ng iyong will, di ba? Ikaw ang driver ng buhay mo. Kailangan makontrol. Huwag ka mapanghinaan. Huwag mong pagdudahan yung sarili mo na baka siguro hindi pa siguro dapat, ganyan. O kaya nagkakaroon ka ng self-doubt, di ba? Sa kakayahan mo. Baka pag, kumbaga, kung mag-move forward ka, medyo baka na-afraid ka, di ba? Kasi hindi yung ano ka, naghahanap ka pa talaga. Totally ng ano. Hindi ka makapokus, ganyan. Hindi ka makapokus. Hindi mo makontrol siguro yung feelings mo, o kaya yung will mo, yung direction mo, ganyan. Medyo, ano, mahina yung pundasyon na decision na to para sa'yo. So, nakita ko dito. And then, ang nakikita ko rin sa iba dito is, may tao na, yung iba dito nalilito kasi kayo, no? May tao dito na disconnected sa'yo, na maaaring pinagdudahan mo, or taong disconnected na siya sa nakita ko eh. Taong actually hindi siya nakadikit yung energy mo sa'yo. Hindi to nakadikit sa energy mo, pero ang nakita ko dito is, ano nga gawin niya? Teka lang ha. Parang nag-iisip siya ng isang bagay na, hindi ko alam kung tapos na to ha. Ito yung tao na sobra siya naging dishonest sa'yo, no? Kuhanin mo lang sa'yo ito. Tao na wala siyang alam na sa utak niya, kundi manloko ng tao. May mga hidden motive siya, meron siya mga hidden agenda actually. Pinag-iisip niya, sobra siyang sinungaling, marami siyang tinatago. Kuhanin mo lang sa'yo dahil marami siyang tinatago sa'yo, no, sa nakikita ko dito. Ang nasa utak niya lang is money, ganyan. Ang nakikita ko dito. Maring matagal mo na siyang kakilala o matagal na nangyari to sa'yo. O baka ito yung past relationship mo o sino man siya sa buhay mo. So, nakita ko dito. Maaring ito yung tao na kung may babalik man, mag-ingat ka, no? Mag-ingat ka pa rin. Dami pagsisinungaling. Tamo, di ba? Kahit anong buksan ko, andyan pa rin siya. The Tower and the Devil. Masyado, as in, mag-ingat ka kung may sakaling babalik or may makikilala ka, mag-ingat ka pa rin. Yan, may nakita rin ako na corruption. May tao na gustong maghiganti. Hindi ko alam kung ikaw yun or siya. Parang gusto niya maghiganti. O kasamaan mo sa trabaho, kaibigan mo, ganyan. Kung sino man siya. Basta may taong gusto maghiganti. Yan ang dapat mo iwasan. Magician? Talaga? Bakit? Bakit? How about? Okay, iwasan mo daw, may isang tao daw kasi na makikipag-usap sa'yo. Or may either bago siya, bago siya. Bago po siya. Magician din eh. Sa iba dito, bago siya. Iba dito, bago to. Iba dito, luma. No? Basta mag-trust kayo sa intuition nyo. Itong tao na to, may tao ka daw na makikilala. May tao na mag-aalok. No? Ayan. Pero iba yung utak niya. Maaring iwasan mo daw to. Kasi ang utak niya is hindi may pagsisinungaling eh. Baka maling lang ka lang. Maring mapasok ka sa third party relationship. No? At hindi ka nag-iisa dito sa tao na to. Mag-ingat ka pa rin.
Ang ano siya, ang ano nito is mga medyo, ang habol niya is kasi medyo maiidad sa kanya. Ganyan. Pagka nakakilala kayo ng isang tao na mas may edad sa inyo, kabahan na kayo. O kaya pag may bumalik, either yung iba dito bago, yung iba dito luma. Iwasan nyo daw yun. Well, nasa sa'yo to. Di ba? Nasa sa'yo yan. Love. Love is sa lahat, kapatid, magulang, karelasyon, kasama sa trabaho. Hermit. Ang love. Ano? Oh! Lumabas Okay to Okay, eto na. Okay, when it comes to a love, merong nandito yung sitwasyon na medyo iniisip ka, no? Maaring may nakakausap ka na, o matagal mo na itong kakilala tong tao na to sa ibabago, or nakakausap mo na, then unti-unti siguro na baka nai-inlove ka sa kanya. Pero mag-ingat ka kasi ito yung tao na wala siyang plano sa'yo. Kasi hindi niya, kung ibibigay mo sa kanya yung full of love, at yun ang gusto mo maging kapalit, yung ibinibigay mong pagmamahal, hindi niya kaya ibigay sa'yo yun. Ito yung tao na magaling siya magsalita. Tao na kala mo matalino, kala mo smart. Tao na paniniwalain ka niya sa lahat na kanya mga sasabihin. Hanggang sa makuha ka niya. Kasi gusto kanya ma-achieve Tao na as in magaling siyang magsalita. Pero pag nakilala mo na itong tao na to, ano to, mainsulto to. Tao na may pagkabastos, defensive. Sa ngayon siguro kung bago pa lang kayo, hindi mo pa siya kilala. Ipasabihin ko lang yung personality. Siya yung tao na hindi siya, para sa kanya lahat alam niya yung bagay. Tao na hindi ko rin nakikita na parang gusto niya magpatalo in a way na gusto niyang sabihin sa'yo. Kaya tao na magmamatalinuhan. Ganun. Magmamarunong. Ganyan. Yun yun. Tao na ima-mind games ka. No? Yun nga, di ba? Paniniwalain ka sa gusto niyang, sa sinasabi niya. Mag-ingat ka. Wag naman sana ikaw ito, no, na paniwalain mo yung sarili mo na, hindi, ate, mahal niya ako kasi ganito, ganyan, ganyan nararamdaman ko. O di fine, di ba? Nasa yun. Mag-trust ka lang sa intuition mo. You know? Mag-ano kayo para tandaan nyo, marami sa inyo mga Cancer ang may psychic ability. No, malakas ang instinct ninyo, gamitin nyo yun. Huwag kayong pabigla-bigla. Mas unahin yung mahalin ng sarili nyo than sa tao na bago nyo palang kakilala. Okay? Magtira kayo sa sarili nyo para at the end is hindi kayo maloko. Kasi itong tao na to, maaring meron siya, hindi ka nag-isa sa kanya. Maaring nagkakaroon din siya ng jungling when it comes to money, ganyan. Naghihintay siya na tao na makakapagpa-save sa kanya, saka mga problema niya. Hindi pa niya yan sasabihin sa'yo, syempre. Mag-research kayo kung ano yung sinasabi na love investment. May mga love investment. I-research nyo ano yung paano gawin yung love investment. Ay paano mga diskarte ng love investment. Para mas maintindihan nyo. Para hindi kayo maloko. Lalo yung mga nasa abroad dyan, Yan yung sa money mo. 3 of Pentacles. Oh! Talaga?
Ito na nga, Diyos me. Sabi ko lang. Ano ba yan, universe? Okay. Okay. Sasabihin ko muna ha, bago yung sa money. May tao dito na makasarili. Yes. Someone want to collaborate. Gusto niya lang, siya yung tao na wala siyang nasa utak. Ito na yung love investment na sinasabi ko. Mm-mm. Ano siya, sinungaling to. Yung tulad ng sinabi ko kanina, sinungaling, matalino. Alam niya, sasabihin niya. Mm-mm. Alam niya. Kasi ano parang eto na siya noon pa eh. Mm-mm. Hindi siya agad naghahangad. Tinatimingan niya ang bawat naghihintay siya ng timing bago siya bumanat. Kasi nag-aano pa siya ng mahabang panahon. Ganyan. Hindi siya agad-agad nagdedesisyon na lokohin ka niya. Hindi. Paano na, ano siya, patient siya para makuha niya yung loob mo. Mm-mm. Hindi siya sa very caring, papayuhan ka niya, tapos palagi ka niya kakausapin. Hindi yung alam, mararamdaman mo sa kanya. Mararamdaman mo sa kanya na ano siya, napakabait niya. Pero it's no. No, 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 no talaga. No, no, no talaga. Hanggang sa makuha ka niya na mamanipulate ka niya, ganyan. And then when it comes to your money, sa nakikita ko sa'yo dito, kailangan mo daw mag-save ng money, Kailangan isipin mo rin yung sarili mo. Try to invest to yourself. Hindi yung ang pera okay lang naman sa'yo naman yun, di ba? Alam ko naman na caring ka at willing ka na magbigay sa iba sa nakita ko to. Pero ano mo pa rin daw yung sarili mo. Kumbaga magtipid ka, ganyan. Mag-save ka for your future. Think to the future. Ganyan. Huwag kang mamanipulate ng mga sitwasyon mo sa paligid mo para makapaglabas ka ng pera. Pero it's up to you. Paano mo i-handle yung iyong saving, sa nakita ko dito. And you need to be patient when it comes to your money. Ganyan. No? Baka nga iba sa inyo nagsisave kayo ng money, pero minsan hindi ko nakikita eh. Minsan siguro nakakapaglabas ka. Yan Siguro pag lumalabas ka. Natural naman din yun, pero isipin mo daw yung future mo. It's more on patient when it comes to money. No? Mari iba sa inyo, palaipon naman talaga kayo. Tingnan natin. Pero when it comes to a growth, sa ngayon, hindi ko pa siya nakikita. Pero, nakikita ko naman na you know how you handle yung money mo. Kumbaga, may mga tao na nakakatulong sa'yo paano mo i-manage yung pera mo. Maaring kapatid mo, maaring kaibigan mo, maaring tatay mo, magulang mo, ganyan. May tao na siguro sinasabihan ka niya, ganyan. Tingnan natin, advice. Ayun. The advice is the Tower. Bakit po universe? Advice is the Tower. Okay. Okay, the advice is something must be let go or something na kailangan mong baguhin o iwanan o abandonahin. Lalo na the old version of you, old decisions in life, yung mga sitwasyon na hindi naman nakakatulong sa'yo to growth, ganyan. At hindi mo kailangan magsisi o hindi mo, yung mga failure situation yan, iwanan mo na yan. Yung sadness, yung failure, yung loneliness, yung regret, yan, alisin mo na yan. Kailangan mo mag-going toward to future, sa nakita ko dito. Try to make it balance, take to the higher path, ang nakikita ko dito. At i-let go mo na yung mga dapat mong i-let go sa buhay mo. Finding peace, actually. Kailangan ngayon is peaceful resolution sa iyong sarili. I-release mo yung mga stress, yung mga pag-aalala, yung mga disappointment, ganyan, yung mga problema, yung
ibalik mo yung pride mo actually, di ba? It's time to transform. It's time to surrender to a challenge na ang hirap na hindi ka na nagiging masaya, hindi ka na nag-growth, ganyan. Kasi as long as na nag-i-stay ka doon, walang success and the star na granted. Tandaan mo na dito yan, tatlong card na yan. Kung mag-i-stay ka dito sa number 6 na puro problema or sadness or emotions na yan, doon ka na lang, di ba? Dito ka pumasok saan, ano na yan, success star, 13, 31, 36. Diyan ka pumasok. Kailangan mo nang sumuko. 'Di ba? Andito ka lang kasi sa puro ka lang kim-kim ng nararamdaman. Alam mo 'yun? Isuko mo na. Isuko mo na. Tama na kasi hindi ka na rin naman nagiging masaya sa nakikita ko sa'yo. Nagtitiis ka na lang at nagtitimpi ka na lang. No? Huwag kang maguluhan. Trust more to your intuition to make a decisions right. Be patient to make a choices. No? Arigato namaste. God bless.